Alright, salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Balik po tayo sa ating palatuntunan. Batas Media Reports, dito lamang sa Batas Internet Television at sa Batas Internet Radio at sa internet website www.batasradio.com at sa internet website livestream.com. Kasama po natin ang ating panauhin, ang ating senador ng bayan soon to be, ang ating kinikilala at nirerespeto, pinagpipitaganan sa larangan ng broadcasting, si Ginoong Ray Langit. Kaka, magandang umaga. Welcome. Yeah, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga sa iyo, Kaka Batas. Aha. At it's a privilege, mga kaibigan, na ako po ay maging bahagi po ng palatuntunan ng aking iniidolong mga awit at broadcaster at media man na si Kaka Batas Mauricio. Ayan. Nabanggit mo yung awit, Kaka. Talagang, alam mo, napakaganda po kasi nung karanasan namin ng mga unang panahon sa pag-awit. Alam mo ninyo, hindi ho niyo naitatanong, baka hindi rin ko kwento sa inyo. Hindi naman namin sideline. Hindi, ito po ay extra talent po na lumilitaw lamang kapag mayroong mga demand. Ayan. Pero I just would like to share sa inyo briefly na ito pong si Kaka Batas umawit na po sa pinakamalaking venue sa Pilipinas, ang Araneta Coliseum. At yan ay concert po yan, concert. Yan. Okay, maraming salamat. At kung talento pag-uusapan, marami nagtatanong, Kakang Ray Langit, na ang talento natin ay nasa larangan ng pagtulong sa pamamagitan ng media. Pero mukhang nilalawakan mo na ang talento mo ngayon at nais mo nang maglingkod sa sambayanan sa pamamagitan ng Senado. Ano ba nagtulak sa iyo para kumandidatong senador sa ating bansa sa darating na halalan? Yeah, maganda yung katanungan mo ngayon. Marami ang hindi pa nakakaalam kung bakit ko pinasok itong kinalalagyan ko ngayon. Alam po ninyo, this is both difficult and easy. Naging difficult sapagkat ang inyong abang lingkod for the past 4 decades, 4 taong mahigit, mga kaibigan, ay tayo ay naging watchdog ng iba't ibang administrations at iba't ibang mga governance. Yes. And alam mo naman, tulad din ng ating advokasya, na ang lahat po ng mga abuses at saka lahat mga excesses po ng mga nasa kapangyarihan na nagmamalabis ay na-expose natin. Kaya napakahirap na mag-cross ng line between the power that would be at saka ito pong mga watchdog na tulad po namin. Correct. Okay. It's easy sapagkat nang anyayahan po ako ng ating kaibigan, isang broadcaster din po at isang mamahayag na si Press Secretary Serge Rimonde, na sabi niya, gusto kong ikaw ang mag-fill up ng isang slot, prestigious slot na ito sa ticket nitong Lakas Kampi CMD. Yes. But tinanong ko sa kanya, straightforward, sabi ko sa kanya, bakit ako? Yes. At marami namang iba riyan. Ako po ay very overwhelmed doon po sa naging statement niya na una, sabi niya, parang Ray, kilala kita. Pangalawa, alam ko ang confidence mo at alam ko rin ang pagiging trustworthy and honest mo sa pagtatrabaho. Dahil hindi ko naman ipipilit na ibigay sa iyo ito kung hindi ka kita kilala. Wow! So, ako I was taken aback and na-touch doon sa kanyang naging pahayag na yun. I was humbled. Mas higit kong naunawaan yung kanyang statement na yun noong mawala si Secretary Serge Rimonde. Nung siya po ay pumanaw, doon ko naunawaan na gusto niyang ipagpatuloy ko yung kanyang advokasya sa good governance para ma-share natin sa bayan ng Pilipino. Napakaganda niyan, Kakang Ray Langit, at alam kong marami sa ating mga kababayan ang nakikiisa sa ganyang klase ng layunin na magkaroon na ng magandang pamamahala, good governance ang ating mga kababayan dito sa ating bayan at siyempre sa ating pamahalaan. Si Ginoong Ray Langit po'y kilala sa media, lalo na sa kanyang pagsusumikap na magkaroon ng tulay yung pong mga pamilyang nandito at yung kanilang pamilya na nasa labas ng bansa. Maliban dito, Ginoong Ray Langit, kandidatong senador ng Lakas Kampi CMD, ano po ang ibang mga plano natin na para sa mga OFWs? Pero meron tayong caller na sumali sa talakayan. Magandang umaga po. Yung pong nasa linya, magandang umaga po.
Good morning. Alam mo, Magandang umaga po. magandang umaga mata. Uy, mukhang masama po linya nyo. Mukhang may gustong mag-react kagad. Ha? Pinapapapasok namin po kayo kagad. Tuloy nga lang po. Good morning. Good morning. Opo, sino po sila? Si Sonia Rocco. Ay, Madam Sonia. Wow, good morning. Kasama po natin si Ginoong Ray Langit dito sa loob po ng studio sa kasalukuyan at tayo po ay nakikipagtalakay sa kanya. But at the same time, sige, magtalakay na rin po tayo. Batiin muna natin si Miss Sonia Rocco, Ginoong Ray Langit. Opo, magandang umaga po sa inyo, Miss Sonia Rocco. Good morning po sa inyo. Ray. Yes. Okay, alright. Kaya lang po mukhang nagkakaroon po kami ng technical difficulty doon po sa inyong linya, Madam Sonia. Opo, yung po bang 9296734 nandyan po ba kayo o wala po kayo? Nasa kalye kasi ako eh. Siguro masama ang signal. Pagdating ko na lang sa lugar ako Opo. In and out po kasi kayo, choppy, madam. At salamat po sa inyong pagtawag at talagang nais po namin kayong makapanayam din at any rate, hihintayin na lamang po namin lumiwanag ang signal nyo. Salamat po, Madam Sonia Rocco. Thank you. Ayan. Okay. Alright. Kita mo naman. Sige. Maya-maya siguro tawagan din natin ulit. Pero yung magandang signal na para hindi siya nababalaho sa kanyang mensahe. But at the same time, gusto ko pong itanong ulit, meron po ba tayong mga ibang plano, Ginoong Ray Langit, kung kayo naging senador na ng bansang Pilipinas tungkol po sa mga OFWs? Yeah, Kabatas, tama po yung binanggit po ninyo doon sa opening statement na sabi nyo ninyo. Yes. Itong ating mga OFWs, katunayan mga kaibigan, medyo exaggerate ko lang po ng konti. Yes. Yung mga panahong hindi pa po nakapagre-remit itong ating mga OFWs ng $16.4 billion Yes. every year sa Pilipinas, ay ninorture ko na po sila at pinakinggan ko na po ang kanilang mga daing. Yes. Not to mention kapag sila po ay nagiging biktima ng mga illegal recruitment at saka yung po mga hindi maka-interpret exactly kung paano po nila mababasa yung kontrata nilang nasa Arabic dito po sa Middle East at walang ma-provide na alalay. Ako po ang nangungulit doon sa mga ambassadors po natin sa ibayong dagat at sa mga consul generals na umalalay sa kanila. Sa ngayon po, marami pa rin po ang mga concern ng ating mga OFWs. Katunayan, nabagit mo ang grupo ng OFWs Sunday po, Sunday, Monday, and Tuesday. Ako po ay lilipad sa Hong Kong para makipag-interact din po sa kanila aside doon sa invitation nila na maging guest speaker po ako. Alam mo, isang kabatas, ang isang concern nila na, of course, ako ay hindi naman government official pa at hindi ko matugunan. Yung kanilang inire-remit na every time na lumalabas po sila rito sa ating bansa, sila po ay may contribution sa ating pamahalaan. Tama po yun. Doon sa contribution na yun, ng mga lehitimong registered na mga miyembro po ng POEA at ng OWA, pero kadalasan po yung pondo po nila kapag meron ng nire-repatriate na mga OFWs na mga nagdaan po sa backdoor na illegal, yung kanilang contribution na nagagamit din po. Yun ang isang concern na hindi ko matugunan kapag wala pa tayo sa pamahalaan. Yes. And at the same time, ito po, natugunan nito, ito'y concern na medyo nag-ingay din po ang inyong abang lingkod. Noong mga panahong, kapag ka Sunday kasi, nag-go off ang ating konsulado rito sa Hong Kong. Nataon naman, ito naman, yung exactong day off naman ng ating mga workers. Correct. Kaya sila nakakalat doon sa Central Park at kung ano pa. Conflict po kapag ka yung totoo po yan. Dumulog doon sa tanggapan, sarado naman. Sarado naman. Yun naman po ang day off nila. Okay. So ano pong balak nyo dyan? Pero ito, na-correct na. Kasalukuyang administration. Pero, pinag-ingay po natin hanggang makaabot sa mga right authorities. Yes, of course. Po, open na sila hanggang linggo. Ayun, napakaganda po niyan. Ang isang problema pa rin nila for a while, yung mga naroon po sa may bahagi po ng kabilang dagat. Itong bahagi pa rin ng China, Macau. Ang dami po mga Pilipino ng OFWs po ron. Talaga po. Ang problema nila, wala rin, kailangan mag-ferry sila patungo sa Hong Kong para
doon po sila dumulog pa rin sa tanggapan ng Wow!